Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Meron po tayong malungkot na balita dahil marami po sa ating mga kababayan ang hinagupit ng bagyo. Pero marami rin po ang nahagupit ng mga companies na Smart 8 GPT at Qubits Cube dahil wala na pong withdrawal sa mga company na yan. Alam naman natin na kapag wala ng withdrawal o wala ng payout, ay wala na pong pag-asa talaga dun sa mga company na yun dahil talagang tatakbo na po ang mga companies na yun at pinapaasa lang kayo. Only pay in pero walang payout. Ibig sabihin, nag-iipon na lang sila ng itatakbo nila tapos tatakbo na yan. At syempre yung mga company na yan ay minsan may mga ginagawa pang mga pang-i-scam na para daw makapag-withdraw kayo, kailangan daw kayong magbayad ng mga tax kuno o mga insurance kuno o kung ano-anong mga modus ng mga companies. Pero kapag nagbayad naman kayo, ay tatakbuhan pa rin kayo at hindi nila ibabalik sa inyo ang pinaghirapan yung pera. Kaya mga kababayan, umiwas na po kayo sa mga companies dahil lagi po kayo lolokohin ng mga yan. Maaari sa umpisa, padamahin po kayo niyan. Pero kapag naabot na nila yung quota nila o kapag konti lang po yung sumasali, lagi po tumatakbo yan. Dahil ang talagang habol naman ng mga companies ay yung pinaghirapan yung pera at wala silang balak na ibigay sa inyo yung pinaghirapan yung pera. Ang balak talaga nila ay itakbo iyon. Kaya mga kababayan, kailangan umiwas na po kayo dahil hindi po kayo kikita sa mga companies na yan. At alam naman natin na kapag malapit na po ang Pasko, marami pong mga tumatakbong mga companies at marami rin pong mga lumilitaw na mga companies. Kaya kailangan magdoble ingat kapag malapit na ang Pasko. Mga kababayan, alam naman natin na may mga tumatakbo pong mga companies kapag holiday o long weekend. At alam naman natin na may holiday po ngayon, yung November 1 at November 2. Kaya sigurado pong may mga tatakbong mga companies. Kaya mga kababayan, kailangan maging maingat. At wag na po kayo umasa dyan sa Qubits Cube at Smart 8 GPT. At wag na rin po kayo sumali sa iba pang mga companies dahil sakit lamang po sa ulo ang ibibigay sa inyo. At umiwas na rin po kayo do sa Eco Mamoni dahil yung Eco Mamoni po ay isa na namang Ponzi scheme. Umiwas na po kayo sa mga Ponzi scheme. Umiwas na po kayo sa mga crypto trading scams dahil yan po ay mga budol lamang. Maaari sa umpisa padamahin kayo pero lagi po tatakbuhan po kayo niyan. At mga kababayan, kapag may mga sinyalis na po na ang isang company ay patakbo na, umiwas na po kayo kapag may mga pa-promo, kapag may mga parapol, at syempre kapag may mga delay na po sa payout, umiwas na po kayo. Huwag po kayo magpapasilaw doon sa mga malalaking pangakong kitaan. Dahil sila lamang po ang kikita dyan, yung mga pasimuno lang po ng mga companies ang kumikita dyan. At syempre yung mga members ay lagi pong kawawa dahil laging tatakbuhan yan sa huli. Kaya mga kababayan, umiwas na po kayo. Wag na po kayo sasali sa mga companies. Wag po kayo magpapahype doon sa mga uplines dahil ang habol lang naman ng mga uplines ng mga recruiters ay yung direct referral bonus o DRB at minsan syempre meron din mga pa-promo doon sa mga nagre-refer o doon sa mga upline na kapag may na-hit sila na target ay meron mga additional na bonus, meron daw mga cellphone, meron mga ganong pa-promo ang mga companies. Kaya kailangan maging maingat. At huwag kayo maniniwala doon sa kanilang mga pang-hype. Dahil kapag tinakbuhan na po kayo ng mga companies na yan, ay hindi naman din nila kayo matutulungan. At baka i-recruit na naman kayo sa panibagong company.
Yung Qubits Cube daw ay magkakaroon daw ng version 2. Alam naman natin na yung version 2 ay budol lang din katulad nung version 1. Kaya mga kababayan, umiwas na po kayo sa mga companies na yan, lalo na po kapag meron daw version 2. Dahil sigurado yung version 2 na yan ay pambubudol lang. At alam naman natin yung mga version 2 na yan, kadalasan mabilis lang yan, tapos tatakbo na agad. Dahil yung version 2 ay ginawa nila para makapambudol pa uli, para makakuha na additional na mga investments. Kasi nga sinasabi nila na kaya daw nagkakaroon ng delay sa payout dahil ina-upgrade daw yung system at magkaka-version 2. At syempre, ang sinasabi nila ay i-prioritize daw nila yung mga repayments doon sa mga users na magre-reinvest doon daw sa platform, doon sa version 2. Pero alam naman natin na pangha-hype lang yan para syempre yung mga nakapag-invest do sa version 1 dahil nga gusto nila makuha agad yung ipinay nila do sa version 1 ay baka mag-reinvest do sa version 2. Pero ang hindi nila alam ay nag-iipon lang po ng investment at pera yung company para mas malaki yung maitakbo nila. Kaya mga kababayan, umiwas po kayo doon sa mga version 2 ng mga companies dahil yan po ay pambubudo lang nila. At mga kababayan, kailangan po maging maingat tayo sa mga sasalihang investment. Huwag po kayong maniniwala doon sa mga nagre-recruit sa inyo. Katulad na nangyari ngayon dyan sa Qubits Cube, sa Smart 8 GPT, na wala na pong payout. At katulad din na nangyari doon sa Sitaw, na wala na po, tumakbo na. Mukhang babalik na naman ngayon ang Sitaw para mang-scam. Mga kababayan, umiwas po kayo sa mga companies kahit na yan po ay pinopromote ng mga artista. Kailangan po i-check nyo lahat na legalities. Kailangan po kompleto po sa legalities ang sasalihan yung investments. Kahit nasabihin pa nila na sila daw ay isang international company, dapat po meron din sila ditong registration sa Pilipinas. Dapat po SEC registered. At syempre, dapat po meron silang secondary license. Hindi po sapat yung DTI registration o yung registration daw nila sa ibang bansa. Dapat po ang isang kumpanya na nanghihingi o nagsusulisit ng investment sa publiko sa Pilipinas, dapat po ay magparehistro din sila dito sa Pilipinas. Huwag po kayong magpapaniwala doon sa sinasabi ng mga companies na hindi na daw nila kailangan ng SEC registration o secondary license dahil binubudol lang kayo ng mga companies na yan. Kaya mga kababayan, kailangan magdoble ingat dahil talagang dumadami po ang mga lumalabas na mga companies at talagang ang habol lang nila ay yung pinaghirapan yung pera. Mga kababayan, para po makaiwas kayo sa mga nagkalat na mga companies, kailangan po i-check nyo po lahat ng detalye doon sa sasalihan yung investment. I-check nyo po yung company kung talaga bang totoo yung mga sinasabi nila dahil marami po sa mga companies ay nagsisinungaling at namimeke ng mga dokumento. I-check nyo po kung sino po yung CEO. I-check nyo po kung talaga bang marunong yung CEO at talaga bang matagal na siya doon sa industriya na yon o binubudol lang kayo. I-check nyo na rin po kung gaano na ba katagal yung kumpanya at i-check nyo din po kung talaga bang posible yung sinasabi nilang kitaan doon sa industriya na yon o puro pang-hype lang. At syempre po, i-check nyo din po ito pong YouTube channel natin. Ito pong News Up to Date dahil naglalabas po tayo ng mga reviews dito para po makaiwas kayo sa mga companies. At i-check nyo din po yung YouTube channel po ni Shemny Anyol, pati na rin po yung kanyang Facebook account dahil naglalabas din po siya ng mga alerts at mga warnings at mga reviews po para makaiwas po kayo
sa mga nagkalat na mga scams at pwede nyo rin pong i-check ang website po ng SEC dahil naglalabas po sila doon ng mga advisories para makaiwas ang publiko sa mga nagkalat na mga scams. Dahil marami po ang mga nagkalat na mga scams at marami po sa mga scams na yan ay nagpo-promote sa mga social media pages at makikita din sa Telegram at Facebook. Kaya kailangan maging maingat tayo kapag nakakita tayo ng mga nag-o-offer ng investment sa Facebook o sa Telegram. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.